Paano kumuha ng SSS Online Updated 2024? Ayan. So, ano nga ba ang kaibahan nito dun sa old version ng SSS? So, ang bagong SSS online application ngayon ay hindi mo na kailangan pumunta sa SSS para maging permanent ang iyong SSS number. Unlike before, kailangan mo pang pumunta ng SSS para magpasa ng documents para maging permanent yung SS number mo or yung SSS mo. So ngayon, ipapasa na lang natin siya online from temporary na status hanggang sa maging permanent na siya kung na-verify na yung mga pinasa mong documents. So wala nang intro, let's start! So, una po natin gagawin ay i-search po, punta tayo sa ating browser at i-search po yung SSS Online Registration. Ayan. At i-click ang Social Security System. So, nakalagay dito is no SSS yet. Ayan, i-click po yung here and then click po yung start button sa baba, yung kulay blue. And then once na-click nyo na po yun, ito po yung mga hinihinging impormasyon. Kailangan nyo pong i-type ang inyong last name, first name, middle name, and then isi-select nyo po yung inyong suffix kung junior, senior, the third. Next po ay ilalagay nyo po ang inyong date of birth, including month, date, and year. Next naman po ay kailangan nyo pong ilagay ang inyong email address and then i-click po yung I'm not a robot and then I certify that above information are true and correct. So pag okay na po ang lahat, i-click lamang po yung submit button sa baba. And then ang sabi niya, i-check daw natin ang email confirmation. Check po natin ang ating email. Punta po tayo sa email na nilagay natin doon sa box kanina. And then, check natin kung meron na po siyang sinend na email. Ayan, meron na po. SSS member, SS number issuance. So, kailangan po natin i-click ang link. Click po natin yung link para mag-continue po ang ating pagkuha ng SS number. So, meron dito ang transaction number. So, ito po yung hinihinging impormasyon. Lalagay po natin, i-choose po natin kung male or female. And then, complete name ng ating mother's maiden name. So, pangalan ng ating mother nung siya ay dalaga pa. So, ilalagay natin ang kanyang last name, first name, and middle name. Next naman po ay TIN or TIN number. Kung wala naman po, pwede nyo po siyang i-skip. Sa baba naman ay ang iyong contact information. So, ilalagay nyo po ang inyong mobile number. Huwag nyo pong kalimutan ang inyong mobile number. Importante po yan. Sa baba naman, nakalagay na po ang inyong email address since hiningi naman na nung kanina. And then, pag okay na po, sa baba, ang hinihingi naman niyang impormasyon ay ang iyong home address. So, kung Metro Manila ka, i-click mo lang yung Metro Manila. Pero kung nasa province ka naman, i-click mo lang yung provincial. Provincial and then select province. So, pag na-click na po yung provincial and then select province po tayo, i-click nyo po kung saang probinsya po kayo naroon. Click lamang po yung city and then barangay and then street or house number, ilagay nyo na lamang po. After nyo po mailagay, i-click nyo po kung anong purpose ng inyong registration for employment, self-employed, or overseas Filipino worker. Click nyo lamang po. Kung bago ka pa lang, for employment, and then click save or next. And then, ito na po yung mga hinihinging impormasyon.
marital status, single or married, tapos religion. Kung kayo po ay Roman Catholic, i-click lamang po yung other and then type Roman Catholic. Next naman is ang iyong place of birth. Click po yung province kung sa probinsya ka po pinanganak or Metro Manila naman kung nasa Manila. Pagka province naman, ganun pa din, select yung province and then select the city, municipality. And then, ito naman yung hinihingi, beneficiary. So, kailangan nyo pong i-input ang inyong father's name. So, ilalagay nyo po ang kanyang last name, first name, middle name, and suffix kung meron. So, sa baba, nakalagay na po ang inyong mother's information. And then, kung kayo naman ay may asawa, ilalagay nyo po ang kanyang last name, first name, middle name, and suffix, and then date of birth. And then, kung kayo naman ay merong anak, ilalagay nyo po ganun din ang kanyang last name, first name, middle name, and then date of birth. Ngayon, kung more than one ang inyong anak, click add row lang po para madagdagan. And then, beneficiaries other than parents, spouse, or children, lagay nyo lamang po. Pag wala naman, click po yung next. And then, ito naman is, please provide your user ID. Kailangan nyo pong mag-input ng user ID para doon sa SSS app para po ma-access nyo po yung inyong SSS sa SSS app sa inyong mga mobile phone. So, maglagay lang po kayo ng user ID. Huwag nyo pong kalimutan. And then, lagay po kayo ng height and weight. Sa baba naman ay UMID Pay Card Application. So, isi-select nyo po kung anong name ng bank and then branch of the bank. So, Union Bank, and next po is i-click po yung next sa baba. And then, review nyo po kung tama po yung mga information na ilagay nyo po. Ayan, basic information. Check nyo po kung tama ang lahat. Pag okay naman, click next. Pero kung may babaguhin pa po kayo, i-click lamang po yung preview sa baba. Yan, review and correct your entries. Pag okay na po ang lahat, i-click nyo po yung generate SSS number. Yan, once submitted, you can no longer go back and update your information. So, are you sure that all information are true and correct? So, pag okay na po, click yes. So, review nyo po. Ito na po siya. Upload documents and required documents. Click nyo lamang po yung birth certificate, then upload your birth certificate. And then, pag okay na po, click submit. Pero kung wala kayong birth certificate, pwede nyo pong ipasa ang inyong baptismal or other valid IDs. Once submitted, meron po siyang message na lalabas. To avoid disapproval of your document, please ensure the following. You attach the certified true copy and the attached file consists of front and back pages. Ayan. Pag okay na po, click proceed. And then, eto na po, registration information nyo. And then, sa baba po, click nyo po yung download and print. Print nyo po yung mga documents para po may copy kayo. Itong copy na to, meron ding sinend dun sa email nyo na inattach kanina. Check nyo lang din yung email nyo para makita nyo yung copy nyo and then reprint pag kailangan nyo ng copy pa ulit. So, ito na po yung information and then print. Pagkatapos ay i-check nyo po yung email address nyo dahil meron pong panibagong sinend yung SSS para naman dun mag-create ka ng password para dun sa SSS app. So, hinihingi niya lang yung 6-digit ng iyong SS number, yung last 6-digit, and then input na po kayo ng password nyo. And then, makikita nyo dun sa status, naka-temporary pa lang siya. After po ng ilang days, pag na-review na po nila yung mga sinend nyo pong documents, magiging
permanent na po ang naka-indicate doon sa inyong SSS number profile. Yun lamang po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong post. Till next time, God bless all. Bye!